Dani Prianesa. Kadani, good morning. Good morning sa inyo, Carol. Yun. Good morning din sa lahat ng ating taga-subaybay. Kahapon, Carol, ay ating tinalakay na ang pag-i-issue ng OCT 614 ay walang jurisdiction ang Land Registration Court sa pagtatangin na angking lupa nito sa Quezon City ay nasa Onisan, Quezon. Ayon sa number of decree of registration na 6667. Ayun. Bakit nangyari ito, Carol? Uulitin natin. Na kaya ito nangyari ay sapagkat ang mga tao dyan sa LRA ay namingwit lang naman ng decree of registration ng isang tao na napakalooban ng decree of registration doon sa malayong probinsya ng Onisan, Quezon. Ibig sabihin niyang, Kadani, walang nangyaring court proceedings para dyan sa lupa na yan, dyan sa Quezon City. Wala talagang nangyari, Karaol. Ang kakutsaba rito, LRA. Kaya niya, kasi sila ang nagsisip-tip ng mga decree of registration eh. Ngayon. Siguro, sabi nila, kukuha tayo ro sa malayong lugar. Para medyo, Karaol, hindi mapansin. Kaso, Karaol, pansin na natin ngayon yung Karaol. Yung mga kawalang hiya nila eh. Hindi nila alam, Kadani, matutuklasan din yan. At uso na Google ngayon, mas madali ng maghanap ng mga detalye. Karaol, kaya tayo ngayon, Karaol, tuklasan natin ngayon yan, Karaol. Pero hindi natin sa Google na tuklasan yung Karaol. Natuklasan yung Karaol. Doon talaga sa mga dokumento ng gagaling sa LRA talaga. Yung sinasabi ko, Kadani, mga referensya natin. yung sa Google para sa mga ordinaryong tao na madaling maghanap kahit sino. Yan. Oo. Pero si Kadani, yung Karaol pasok na nga sa Google Karaol para pag nakita nila yung Karaol sa Google, manggigigil sila. Ayun. Si Kadani, nagsulat pa ng libro talagang nanaliksik. Manggigigil sila, Karaol, sa Google na mababasa nila. Nang ibig sabihin nito, Karaol, nang ginawang pagdinig ng Land Registration Court sa Onisan, Quezon, totoo talaga yun yung Karaol. Sapagkat nandoon talaga ang kalupaan sa Onisan, Quezon na sinasakop ng titulo. Kaya nagkaroon ng kapangyarihan o jurisdiction ang Land Registration Court na dinggin ang pagrehistro. Pero sa kabilang dako naman, Karaol, ay walang jurisdiction ang Land Registration Court na duminig ng kaso dito sa Quezon City. Kung ang titulo na sumasakop sa kalupaan ay nasa Onisan, Quezon. Ay hinyang Karaol kaya nagkaroon, Karaol, ng certificate of title dito sa Quezon City, maski wala naman talagang kalupaan dito, Karaol, yan kagagawa ng LRA. Namingwit, ang nabingwit, yung taga-Onisan, Quezon. At inilagay ngayon dito sa OCT 6667. Ayan, Karaol. Buti, Karaol, nadugtungan ng 7 kung hindi, ba't matindi ang Karaol? Pero yung Kadani, pagka hindi nadugtungan ng 7, demonyo na talaga yan. Ay, talagang demonyo, Karaol. Pero yan, at least may bahid lang ng kademonyohan. May bahid ng kademonyuhan. Talagang manggigigil sa Google. Yan yung Karaol. Ngayon, Karaol, panggigilan naman kaya natin, Karaol, itong OCT 730 kasi dito sa Marikina, Karaol, ayan ang mga ginagamit ng mga taga-MSO ni Mayor sa panglaland grab ng mga lupa dyan Ang lalakas ng loob, Karaol, pero puro katarantaduhan pala ang ginagawa, nilalabag nila ang batas ukol sa torrent system. Karaol, ayan yan. Ito ngayon, ang tawag ng Karaol. Itong decree ng OCT 730 na sumasakop dito sa buong UP at dyan halos lahat ng buong Marikina, ang decree number niyang, Karaol, ay 15584. Nasaan ang location nito? Ayon doon sa kinuha nating decree of registration, certified true copy mula sa LRA, nasa San Antonio, Zambales. Ngayon. Yan, Karaol. Kaya dito, nakapangalan nito, Karaol, hindi naman kay Tuwason Kanino? Fausto Rueros at saka si Rapi ang likmut Ngayon. Mahigit na 1,000 square meters lang ito. Bakit dito ngayon umaabot ng halos 1,000 hektarya? Tingnan yan, Karaol, ang mga kawalang hiyaan. Tapos ibabalidate ngayon, Karaol. Itong kawalang hiyang ito. Tingnan yan, Karaol. Kaya dito, Karaol, kawawa tayong mga mahihirap Pumunta kayo rito sa pagdinig dito sa Quezon City. Huwag na tayo lumayo. Dito sa Quezon City, pumunta kayo sa pagdinig. Tignan nyo.
yung mga dinidinig na mga kalupaan dito, na sumasakop yung tinatalakay natin ng mga OCT, mga 7 OCT. Ayan, tingnan niyo yan. Pare-parehong walang land registration case o walang jurisdiction ang ang land registration court. Kitang-kita doon sa kanilang certificate of title, blanco. Pero ayan, binabalidate pa rin, Karaol. Ayun. Kaya dito, Karaol, hindi natin malaman bakit ganyan ang sistema ng batas natin ngayon dito sa ating bansa. Meron pa akong Kadani, nalaman dyan na yung ibang OCT na yan, parehong OCT number, pero magkakaiba yung petsa, magkakaiba rin yung mga detalye. Iba-iba rin yung hawak. Ayang, Karaol, kung dito sa parehong Quezon City ang sinasakop, malaking problema yan. Pero kung sa ibang mga lugar, munisipalidad o probinsya, maaaring magkaroon, Karaol, ng parehong numero ng OCT. Pero isang lugar lang yung tinutukoy. Ay, kung isang lugar, Karaol, mas malaking kademonyuhan na yan, Karaol. Lalagpasan niya pa si Satanas niyan. Kaya, Karaol, dito, grabe talaga ang sistema. Ito, Karaol, itong kalaban nga natin UP, Karaol, magtataka ko ipinresent natin sa court yung napakaraming depekto, Karaol, nitong siguro isa-isahin natin, Karaol, tututok lang tayo dito sa OCT 730 para makita nyo ang kawalang hiya na ginawa ng judge dito, binalidate. At sinabi pa, siya ang nagmamay-ari ng kalupaang ito. Tignan nyo yung, Karaol, babasahin natin yung, Karaol, yung desisyon, umok the judge na yan. Huwag na lang natin sabihin ng pangalang, Karaol, at saka yung yung korte. Protektahan din naman natin. Maski ungas itong judge na ito, Karaol. Sinugundahan pa rin niya, Karaol, sa MTC ito, tapos yan ay kinumpirma pa ng ng RTC. Isa pa rin ungas na judge. Kaya sabi ko nga, Karaol, hamunin natin ito ng public debate Itong mga judge na ito para mapatunayan sa publiko. Huwag dyan sa korte. Kasi, Karaol, magsasalita ka dyan. Panyero, your client is already narrating. Ayaw nila ng ganong, Karaol Yes ayaw or no lang. Mapagsalitain. Yes or no lang. Yes or no lang. Ay, naku, paano mo? May isisiwalat yung katotohanan. Na ayaw ka naman pagsalitain. Ayun. Gusto lang yes or no. Answerable by yes or no. Tingnan niyo, Karaol. Ano makukuha mo nga dyan? Sustansya. Kung yes or no lang. Kasi diyan ka iipitin Okay, Karaol. Sundan pa ulit natin. Itong 730 ito. Tituason din ito. OCT 735. Na ang kanyang decree of registration ay 17431. At ayon din, Karaol, sa decree of registration na kinuha natin dyan sa LRA, saan ang location dito, Karaol? Mauban, Quezon. Ating niya, Karaol. Alam niyo ba, Karaol? Ang sinasakop ng 735? Yung pinagtatalunan ngayong, Karaol, kung saan nakatirik ang ABS-CBN, Karaol, sakop ng OCT 735 yung, Karaol. Maski hindi na natin banggitin yung TCT ng nakapangalan ngayon sa ABS-CBN, yung kanilang certificate of title, hindi na kailangan niya, Karaol. Immaterial na yan sapagkat ang kanilang TCT nakaderive sa OCT 735. Ayun, Karaol, gusto ko talagang tumbukin ito gusto ko ay kung natin, Karaol, ito sundan nila ito, gagawin nating paglahad na ito kasi ang Kongreso hindi nila matumbok kung sino ang owner wala makatumbok, tutumbukin natin ito, Karaol, kung sino ang lawful owner ito. Ayan, sumabaybay kayo, pagkalat nyo na sa mga kasama nyo, gagawa tayo, Karaol, ng isang araw na rito, pagsisiwalat. Tayo na ang magsisiwalat, hindi na Kongreso sapagkat wala silang alam. Nagbigay na nga ako, Karaol ukol dito para isiwalat ayaw, Karaol, bakit sila nananahimik Kaya ako, Karaol, malaking palasipat. Kung sila mananahimik, hindi tayo mananahimik. Tutukuyin natin. Malinaw yan, Kadani, kung may hawak silang TCT, sinasabi sa batas natin, kung yan TCT ay pinilas dun sa yung sinasakop na lupa ng TCT, pinilas dun sa void na OCT, void din yung void din yan.
Wala Ay, ganyan. Oo. May batas tayo yung Karol eh. If a certificate of title is void, all subsequent certificates derived from therefrom are also void. Ayun. Yan yung Karol, ang batas. Oo, wala talaga. Kaya dito Karol, walang ligtas yan. Lahat yan, lahat ng mula sa OCT 730 dahil yan ay void, walang visa, ang lahat ng mga TCT in-issue dyan, lahat yan, maski 1 million yan, walang visa lahat yan. Ayun. Yan Karol, isa-isahin natin Karol, ang mga kawalang hiyang. Kasi sinasabi nila Karol 4 hectares lang yan. Sabi, 4 hectares daw sinasakop ngayon ng ABS-CBN. Pero ang totoo, nasa 44 square meters lang. Karol, tayo, sasabihin natin, wala talagang ni isang lupa sa paso. Wala silang pag-aari dyan. At hindi sa gobyerno yan. Sinasabi nila sa gobyerno. Hindi pag-aari ng gobyerno yan. Karol. Ako talagang Karol, nag-aantay lang ako eh. Wala magsiwalat eh. Di tayo magsisiwalat dito, Karol. Ayun. Para malaman ng buong mundo na hindi talaga sa ABS-CBN yan. Marami pa tayo isisiwalat dito, Karol. Ay nako, kaya kuminsan Karol tayo kuminsan talagang kina-high blood tayo Karol kasi alam natin ang katotohanan, ang lahat ng kawalangian, pero bakit ito pala ang batas, bakit hindi pinatutupad? Ayun yung Karol. Ito, alam niyo Karol, 735, ito rin ang sumasakop sa NHA. Ito ang sumasakop sa Trinoma. Ito ang sumasakop sa SM North. Ito ang sumasakop dyan sa tinatawag nating West Triangle, East Triangle. Ano pa? Itong subdivision dyan, Karol, malapit sa SM. Ano bang tawag ito? Karol na subdivision to? Yung maganda subdivision din dyan eh. Marami dyan. Marami. Film Life. Sakop yan. Alam nyo ba, Karol, sinasakop ng 735? Hanggang saan? Hanggang doon sa Welcome Rotonda. Ayun. Hindi ba yan grabe ito ka. Hindi ba yan yung 735? Hindi ba yan yung open polygon? Ito yung open polygon. Yan. Ito yan. Ibig sabihin, Karol, hindi nagsara. Ayun. Ang kanyang yung kanyang boundary. Ibig sabihin, sakop niya hanggang sa dulo-dulo pa yan. Ito niya walang hiya. Walang limit. Dulo-dulo. Wala Karol. Kasi open. Kinain lahat nito. Para ito si Pacman. Kinain lahat. Kasi Karol, ang alam ko, si First Gentleman noon, asawa ni President Arroyo, kapabili niya ito may-ari nito Kaya pala natawag dito noon kay dating First Gentleman, asawa ni dating Pangulong Gloria Arroyo, Pacman. Hindi lang pala sa pera kundi pati sa lupa. Yan yung Karol. Ngayon, ito, Karol. Ito, ginagamit ngayon ito ng NHA. Itong 735 na ito. Sa kanilang pandarambong ng lupa. Ayun ngayon. Ano pang isa Karol? OCT 543. Ito yung sinasabi natin Karol. Ito yung Tala Estate. Pero ang ginawa ho ni Italiano, sa kanya raw ito, Italiano. Ayun Italiano. Tala Tala. Medyo hobby kay Italiano sa apelyido ko. Kaya ito Talaliano. Ayan yung Karol. Maraming katarantaduhan itong si Julian Morden Italiano na tingkaw yung kamay nito. Yung para pasensya na kasi ito naman sinabi sa akin ng nakakaalam kung sino ito para ma-identify nyo. Tignan nyo rin kasi yung paaraw nito Karol parang sa bibe. Yung magkakadikit. Ayun yan. Para siguradong identify nyo siya si Julian Morden Italiano na ito may standing warrant of arrest yung Karol. May kasama pa siyang dalawa, si Romy Campos at saka si Robert Del Rio. Dahil sila ang rito nagmanipulate ng mga dokumento ng mapagkalooban sila ng sinasabing TCT. Pero yan puro manipulated lahat yan Karol, fabricated lahat yan. Yung mga hinahawakan nila, pati yung kanilang mga court orders and court decisions. Ayun yung Karol. Ang degree of registration itong 543-54974. Nasaan naman ito? Nako, medyo malayo-layo ito Karol. Misamis Occidental. Ayun, ako malayo ito Karol. Tingnan nyo mga katarantaduhang ginagawa rito Karol Natatandaan ko yung Karol, itong OCT 543, ito yung ginagamit
ni Pasita Gonzales. Sino si Pasita Gonzales? Asawa ni dating DOJ Secretary Raul Gonzales. Nakalaban natin ito, Karaul, sa korte dahil pinapaalis yung mga taga North Fairview, yung ibang mga humingi ng tulong sa atin doon. Ito, kinalaban natin ito sa korte, Karaul. At sa awa naman ng Diyos, Karaul, hindi siya nanalo. Ayun. Ayan. Ano pa yan? Ang dito, Karaul, nakaupo pang Justice Secretary nun si Raul Gonzales, di ba? Oo, nung nakaupo pang Justice Secretary yan. Pero bilib ako sa judge na ito, Karaul. Talagang tinignan niya. Ang validity. Hindi niya tinignan yung tao. Biro niya, nagsasama pa ng taga-NBA ito, Karaul, ha? Naka-uniform, itim, tapos may tatak na NBA, harap at likod, ang laki. Ibig sabihin, Karaul, naninindak. Pero hindi nagpasindak yung judge. Kaya bilib ako sa judge na ito, Karaul. So, ngayon, ito pa, Karaul, OCT number 355. Itong 355, Karaul, ito, sumasakop dyan sa parting Cubao, Ayan yan, Karaul. Itong 355 na ito. Ngayon, ang kanyang decree of registration ay 1425. Karaul, medyo tawid dagat din ito, Karaul. Sapagkat ito ay nasa Leyte. Ako, mas malayo lang. Ngayon, Karaul, paano magkakaroon ng jurisdiction ang korte dito sa Quezon City na Dominic sa sinasabi niyong pagpaparehistro ng titulo ng kalupaan yan, ang lupa ang lalayo. Tingnan niyo, Karaul. Karaul, ganyan nila tinatarantado ang mga Pilipino, Karaul nasa Leyte ito. Ang totoo, yung sa Leyte, talagang totoo dahil nandun ang property, yung pagdinig doon. Pero sasabihin mo, dito sa Quezon City, nagkaroon kanyang decree, pero nasa Leyte yan. Ang decree of registration, ayan, Karaul, namingwit, yung taga LRA. Ang layo ng tansi nila, Karaul, umabot ang Leyte. Ayun, pinulot lang nila. Talagang pinulot na lang yung numero doon at kinabit dyan. Ayan, Karaul. Ngayon, ang isa pa, bago natin tapusin, Karaul. Itong OCT 994. Kilalang kilala ito, Karaul. Ito yung may silo estate. Ang decree number dito, Karaul, 36455. Ayan, Karaul. Nasaan yan? Nasa Pangasinan. Ito yung sumasakop dyan sa parting yan, Caloocan. Ang tindi ka, Karaul. Kaya sabi ko nga, itong mga katarantaduhang ito, kahayupang ito, kademonyohang ito, Karaul, tayo ngayon, Karaul, yung mga maliit na kababayan natin na nagsasaper. Kaya yan, Karaul, itutuloy ulit natin bukas ang mga kademonyohang ito, Karaul, para malaman ng Pilipino, matagal na pala tayong dinidemonyo ng mga sertipikong ito. Maraming salamat sa inyo, Karaul, at gayon din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat din. Si Kadani Prianesa. Ay, sa susunod, marami pa yan. Ako, meron pang yan. Yung mga mapa, nasa Zamboanga City sa Zamboanga, sa Mindanao. Malalayo, pero nandito yung sinasabing lupa. Ay, marami pa yan. Nasalamat din, Kawili. Maraming salamat din, Karaul, sa lahat ng tagapakinig dito sa DCRJ tuwing umaga, alas 5 hanggang alas 7 yung programa natin sa UGA Mamayang Pag-Gobyerno. Tutok lang kayo lagi. Lunes tayo uli, Maraming salamat sa inyo. Ayun, okay. Okay, so sa Lunes po, babalik ang ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat. Susunod na po si Doña Carmen Ignacio at si James Godjo. At siyempre sa Lunes, huwag kayong liliban para malaman nyo yung mga kung ano-ano mga sumasakop dyan, ng mga OCT na pinanggalingan daw ng kanilang mga TCT. Pero pala kung saan-saan napulot lang yung mga numero na yan. Maraming salamat. Magandang umaga. Raul Virtudazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.